kagandahan sa ano, ito ang kagandahan sa tuktok kapag malakas ang ulan. Ayan, free ka naman sa ano, sa tawag yan, sa ulan, sa basa, no? Kaya kagaya yan, sa mga pakiramdam mo ngayon, imbis na mababasa ako, ginamit ko yung motorsiklo. So hindi na, kasi yung ginamit ko is yung tuktok. Ayan. Yung dilim ngayon, ang oras pa lang natin ngayon is ano, 3:30 pa lang alam. Out kumala. Sana hindi na lumakas ang ulan. Pero dun sa pupuntahan nga natin is malakas daw ang ulan, no? So sana naman ay nila kasi ako talaga nilalagdag ngayon mga kapatid. Share ko lang sa inyo itong video na to kapag maulan nga, no? Kung paano gamitin at kung paano maganda gamitin ang tuktok. Kung mababasa nga ba ang driver or ang passenger, ano, kapag naulan. So hindi ko na inano yung kortina kasi wala naman akong sakay para libre linis na din. Ayan. Ayan. Kalitaan yung unahan dun. Yung basura yun, sa gitna. So meron na naman kasi ngayong bagyo, no? Ingat-ingat po tayo dun sa mga na inabot ng baha, lalo na sa kamay nila, ano, pray na lang po tayo, makakabawi rin po tayo. Ang lakas ng kidlat ngayon, nakakatakot. Mabuti na lang dito, hindi malakas ang ulan. Ayan, ayun, nakita nyo yung jeep na yan, overtake ka natin yan. Diba? Actually, matuli naman talaga itong tuktok mga pare ko. Mas mabilis yan sa jeep, mga papasahero, tricycle. Kaya mas advantage ito kapag nagpupuntaan kayo sa mabilisan. Mabilis talaga po ang tuktok. Sana kayo magulong lumakas ang ulan. Nagbabadya pa lang ulan. Nandito tayo sa ano to? Ano ba to? Villamoto ba to? Nakataka ko. Tagal-tagal ko lang dumadaan dito pero hindi ko pa rin alam yung mga barangay. Ito yung diversion, no? Susubukan natin itong tuktok niyan kung gaano ito kalakas sa ahon. So makikita nyo mga pare ko sa mga susunod natin na iaahon natin ito dyan, yung walang buweno talaga. So syempre ako lang ang sakay kung gaano kalakas umahon. Tsaka kung sa mga nagtatanong na matipid ba ito sa gasolina, kung hataw tayo magpatakbo talaga mga pare is medyo mahagad sa gataw, no? Pero kung smooth lang, ayos naman. Ang kagandahan nga lang, pag mabilis magpatakbo, mabilis tayo makakapunta sa ating paroro. May nagtanong ulit kahapon kung magkano daw po itong tuktok. So ito po ay 236k sa cash. So pwede naman pong installment. May 1 year, 3 years, 5 years, ano. So kay Sir Vico po, kontakin nyo na lang po si Sir Vico para sa mga gusto mag-avail, ano. Sige Sir Vico, ito po yung link niya. Ayan. Ito po ay kinuha ako sa Candelaria, Quezon, sa kay Sir Vico, ano. Ayan, sa bayan ng Candelaria, pwesto nila. So sa lahat ko po ay patay ang mga staff doon. Akalain nyo ay supervisor na nag-ano sa akin, nag-CI, talaga pumunta dito sa Quezon. Tapos ayun, na-approve agad kami. So wala akong masabi, napaka-good performance nila. So good stuff ng kay Sir Vico. Mabuhay po kayo. Ayan mga pare ko, yan, sa mga nagtatanong, 236k po ito. Ito po yung Maxima Bajaj, ano? Maxima Bajaj siya, Maxima Zay Bajaj. Tapos sa pagkakaalam ko po dun sa RD Baja,
is 200,000. Ito po ay lamang-lamang lang ng 36,000, no? Tapos ang cc po nito is 236cc din. So kaya mabilis-bilis po ito kaysa dun sa RG Budget. So malaki din po kasi malaki din ito. Malaki itong ano to? Itong Maxima kaysa dun sa napupol yung mga bangko niya sa likod. Sa rin naman po ay steady lang yun. Pero mayroon na rin siyang pintuan na kagaya nito, may pintuan na siya. Nawala lang talagang pintuan dito sa driver side ko. Wala talaga. So kung may budget kayo, like ako wala akong budget kaya hindi pa ako makapagpagawa. So pwede naman po, pagkakaalam ko po is San Pablo. Ewan ko lang kung San Pablo kasi may nagpa-vlog doon, nalimutan ko yung channel niya. So pwede nyo pong i-search kahit yung San Pablo yung gumagawa ng tok-tok. Ayan, nakikita nyo naman po. Kung may budget po kayo is magaganda, ita-close yun para ingat na ingat talaga sa hindi na kayo mabasa. Hindi na rin papasukin ng pusa kasi hindi na open. Ayan, dito na tayo sa malapit na tayo Shine. Ito na yung crossing na Riles. Ito yung boundary ng Lumakag saka Laridel. Malakas na po ang ulan dito. Kaya kita nyo naman ang takas na ng ulan. Yan ang gandaan dito mga pare ko. Yan, nababasa ba ako? Wala. Hindi rin po ako nagkabit ng trapal. Ito sa kabila, yung kinabitan ko yung likod lang. Pero yung kabilang side ko, wala akong trapal. So, hindi naman doon ako nababasa. Saka hindi rin malamig, mainit. Buti nga hindi ako nababasa kasi nilalaglag niya ako. Ito yung crossing. Ito na yung boundary ng Laridel. Saka sa una-una pa pala. Saka ako sa mga barangay yan. Ay, pati yan. Lakas na ulit dito. So sa mga motorsiklo po ayan, kagaya yan. Ayan. Ingat-ingat po kayo dito kasi madulas po ang kalsada. Malakas po ang ulan dito ngayon sa Quezon. Ayan. So sa mga gustong bumiyahe kasi may paparating ang bagyo, sabi nga daw pero Bicol naman yun, nakakuha mo tayo. Mag-ready na po kayo ng mga kapote nyo. Ako talaga may maulan dito sa Quezon. Ayan. Dagat na yan. Wow. Lakas na ulan. Ayan yung kagandahan dito sa Tok-Tok mga pare ko. Mapa-RG Bajaj. Ayan, Maxima Bajaj. Ayan. Hindi ko kayo mababasa basta-basta. Huwag lang talaga siguro malakas ang hangin, yung puro ang bigas, yung mabasa ka na kailangan mo na magkabit ng tarapal. So dahil hindi nga malakas ang hangin ngayon, so hindi natin kailangan magkabit ng tarapal. So kailangan lang natin bumiyahe papunta sa bahay para makapagpahinga. Gusto ko na humiga. Alas. Hindi na ko muna yung lang. Dito yung mga nang-i-screen na sasakyan panawagan po sa mga mabilis magpatakbo dyan, baka naman tapos ito pa yung nagagalit nakakaano naman ang dagat yun kalmang ang dagat, lakas kasi ulan walang hangin ito na yung Laridel Quezon. Ayun na Laridel Shine Quezon. May nakapark na truck. Tulakas ang ulan. Siguro kanina pa na ako nandito. Kumakanina naman is
nagpapadya na yung ulanin doon. Siguro ngayon, naon na naman. May 11 minutes na tayo bro, biyahe. Pangit na ng kalsada talaga dito mga preno. Nulit ko po sa mga motorsiklo, huwag masyadong mabilis magpatakbo, lalo na po dito sa part ng Quezon, no? Talagang sa pangit, pangit po talaga ang kalsada. Lalo na ngayon, nag-iinulan, kaya siguro hindi maayos. So, hindi pwede kasi justice naman kung maayos yung kalsada ng nag-uulan. So, ang gawin na lang po natin is mag-ingat na lang po tayo. Siyempre, huwag niyo makalimutan magdasal.